Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated bawat update po natin through upload ng mga videos and live streaming. So ngayon sa ating topic, pag-usapan natin ang napakaikling sagot ng ating mahal na presidente tungkol po sa tanong ng mga media sa findings na inilabas po ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Amy. Alam naman natin na si Amy ay talagang in-endorse ni Sara Masugid na taga-suporta ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara at hindi makamove on sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte na kung saan ando na, no? Dinala na sa The Hague, nagbakasyon na sa International Criminal Court. Alam naman natin na itong si Amy, ang dami niyang gustong kasuhan, no? Ang dami niyang gustong kasuhan at parang sinisiraan pa ang administration dahil sa pagkakahumaling niya, pagpanig niya kay Sara Duterte, pagpanig niya kay Rodrigo Duterte, dahil sa kanyang awa sa matanda na demonyo na bastos, okay, na talagang may utak kriminal, kaya nga po nagkaroon siya ng crime against humanity na kaso sa International Criminal Court. Itong si Amy ay nagrekomenda. Actually, hindi naman po, hindi naman committee report yun. At siya mismo ang nagsabi na hindi po yon committee report. Kasi hindi pa daw tapos ang kanyang hindi pa daw tapos ang kanyang investigation, mga kamunting tinig. So ibig sabihin may pang-apat, may pang-lima hanggang siguro sa matalo si Amy sa senatorial this coming midterm election. Manggagalaiti siguro to kapag hindi matuloy ang kanyang investigation. Pero ganun pa man, kahit hindi pa tapos ang investigation niya, pinapakasuhan niya na, pinapaimbestigahan niya na sa ombudsman. Alam naman natin mga kamunting tinig na ang ombudsman ay appointed po yan ni Rodrigo Roa Duterte. Kahit papano, bigyan ko sila ng benefits of the doubt pero hindi naman sila magpakasisi sa atin kapag sabihin natin na talagang maimpluwensya pa rin si Rodrigo Roa Duterte dyan sa ombudsman. Pero itong aksyon ni Amy, kanina-kanina lamang, alam nyo naman yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman yan, na talagang pinapakasuhan ang opisyal ng gobyerno. Again, uulitin ko naman, lalong-lalo na po si Boying Rimulya ng DOJ, si Marbel ng PNP at saka si Torre ng CIDG. Tungkol po nga sa pag-aresto, no? Pag-kidnap o kung ano-ano pa man, pag-surrender, kung ano-ano pa yung term na ginamit ni Amy Marcos. Pero ang tanong, ang sagot po ng ating mahal na presidente ay I disagree. They are entitled of their own opinion. So sabay, talikod. Good job, Mr. President. Good job. Kasi atong mga tao na to, hindi to sanay. Even though si Amy, alam ko sa sarili ko, no, nararamdaman ko na hindi sanay si Amy kapag si PBBM na ang magganyan. Pero ngayon, makikita na ni Amy kung paano po mag-response ang kanyang kapatid. Kasi hindi porket matanda ka, lahat na lang ng sasabihin mo, igagalang ka kung wala namang kwenta yung pinaggagawa mo. Ang style ni Amy ngayon, parang sinisira niya na yung Marcos administration. Kulang na lang, kapatid niya, sampahan niya ng kaso. Pero abay naturalmente, hindi pa babayaan ng presidente ang kanyang alter ego. Hindi po pababayaan ng ating mahal na Pangulo itong mga inihabla, no, ni Amy dahil sa kanyang pagiging desperada. Dahil sa kanyang pagpanig sa mga Duterte na kung ano-ano ang mga pinagsasabi, na kuno politically motivated, yung pagka-aresto, pinagplanuhan daw ng pamahalaan, well coordinated daw. Abay natural. Abay natural. Kailangan talaga ng coordination. Ikaw lang naman, Amy, ang hindi makakaintindi. No? Ikaw lang naman, Amy, ang hindi makakaintindi na kailangan well-coordinated ang ganyang klaseng operation. Kasi si Rodrigo Duterte, former president po yan. May mga supporter yan na mga balahura,
May mga supporter yan na mga utak kriminal, utak demonyo, utak biya, asal kanal, asal hayop, asal aso, tahol ng tahol. Tsaka nanggugulo talaga. Nakita mo naman yan, Aimee. No? At tsaka, huwag kang salita na parang inaapi, no? Parang gustong or tumbahin or pabagsakin ang mga Duterte. Man, Aimee Marcos, iuntog mo yung ulo mo sa puno ng nyog para mahimasmasan ka. Napakasinungaling mo na pagkababae. Alam mo kung bakit? Nakikita mo naman na kapatid mo, ang gobyerno, wala namang sumisira kay Sara Duterte. Kahit ngayon napabalitang pinsan mo na si Speaker Martin Romualdez, hindi nga sinira si Sara Duterte. Ikaw lang naman na nagsabi na si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte ay sinisira o gustong pabagsakin. Pinopolitika sila. Ikaw lang naman na nagsabi niyan, Aimee, pero ang totoo, alam mo sa sarili mo, desperada ka, ang effort na pabagsakin ng administration ng kapatid mo, makinig ka, okay, kung bingi ka, magtanggal ka ng tutuli mo, ang may effort na pabagsakin ang kapatid mo, ang Marcos administration, ang kampo ni Sara Duterte, ang kampo ni Rodrigo Duterte, mga taong nakapaligid sa kanila. At saka yung si Sara Duterte hindi na naniniwala sa kapatid mo. Ang may destabilization effort, ang may gustong pabagsakin, ang mga Duterte, tandaan po ninyo ang may gustong pabagsakin ang kampo ng mga Duterte, ang gobyerno, si PBBM. Sinisira nila si PBBM. Si PBBM na kapatid mo. Pati ikaw, pinapilit ding pinapabagsak. Kaya lang manhid ka, bobita ka. Oo, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na traidor ka daw at ikaw yung pinakabobo sapagkat pinagpalit mo yung kapatid mo na nagtatrabaho ng maayos. Pinagpalit mo yung gobyerno na napakaayos dahil lang sa mga Duterte. Ikaw to namumulitika, alam mo kung bakit. Banggit ka ng banggit ng 2028 election. Ang layo-layo pa niyan, Aimee. Hindi po dapat yan ang pagtuunan mo ng pansin. Mga kamunting tinig, dahil si Aimee Marcos, kasuhan niya mga opisyal ng gobyerno. So, ibig sabihin, si Aimee ang complainant. Tapos, idadamay ni Aimee ang ombudsman dahil alam ni Aimee na ang ombudsman ay appointee ni Rodrigo Roa Duterte. Abay, subukan nyo kapag gamitin nyo ombudsman, ang kapangyarihan ninyo sa mali, taong bayan ang makakalaban ninyo. Tandaan ninyo, ang Marcos administration may suporta ng mga tao. Si Sara Duterte, si Aimee, sinusukan ng mga tao ngayon. Hindi ko naman ito sinasabi para i-threat ng ombudsman, pero umayos kayo Baka mamaya mapurnada yung mga kung ano-ano mga benepisyo nyo. Kasi mangyayari talaga yan. Kasi pag mali yung desisyon ninyo sa kaso, kayo din ang kakasuhan. Kayo din ang babalikan. So sayang yung pinaghirapan ninyo. Kasi dapat, ganito po mga kamunting tinig, ang ginagawa ni Aimee. Huwag masyado maging partisan. Ano ba talaga ang makuha ni Aimee sa kakahimod puwet niya sa mga Duterte? Akala ko ba siya yung mga Duterte ang may utang na loob sa kanya? Si Digong ang may utang na loob sa kanya? Pero bakit parang lumalabas si Aimee Marcos ang gusto magbayad ng utang na loob kay Rodrigo Roa Duterte na hindi naman nanalo kung hindi naman sinuportahan nating mga loyalista dahil akala natin matino din itong gagang na ito na si Aimee. Yun pala, hindi. Swapang din pala ito. Bratanela din pala ito, no? Chismosa din pala. I do not know what kind of particular adjectives are we going to associate with such kind of woman na walang ibang ginawa kundi magkwento ng magkwento tapos tanungin ng media, wala namang may sagot na matino. Ngayon, tinanong ng media ang ating mahal na presidente kung ano ang masasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa pahayag na may effort daw para pabagsakin ang mga Duterte. Anong sagot ng ating mahal na presidente? I disagree. They are entitled of their own opinion. So ibig sabihin, alam na. Ngayon, makakaramdam na yan si Aimee na pumalag na ang kanyang kapatid. Kasi si Aimee lang naman ang nagsabi sa media na merong effort para pabagsakin si Sara, pabagsakin si Digong. So ngayon,
Napaka-the best ng sagot ng ating mahal na presidente. No? Brief and concise, pero full of meaning. Yung pagtalikod ng ating mahal na presidente, so ipinaparamdam lang ng mahal na presidente that he is upset. Masama ang loob ng ating mahal na Pangulo kasi unang-una, hindi po gumanti si PBBM kahit na anuman kay Rodrigo Duterte. Dapat noon pa yan, nung hindi pa lumabas, kung gustong gantihan ni PBBM si Rodrigo Roa Duterte, bakit tinintay pa na maglabas ang warrant of arrest ng ICC? Di ba dapat noon pa nagsabi ng ating mahal na presidente na, okay, sige, we will cooperate to the International Criminal Court. Eh, pinagbibigyan po ng ating mahal na presidente no? They can investigate, but the state will not cooperate. Ngayon, kung pilit mong pinapaniwala yung tao na this is a government effort, abay, mag-ingat kayo, Amy Marcos, dahil alam mo kung bakit. Ang dami pong mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte na may hawak na mga ebidensya na gusto nilang ilabas dito, kaya lang wala silang tapang sapagkat si Rodrigo Duterte ang presidente during that time. So ngayon, kung masama ang loob mo dahil po inaresto si Rodrigo Roa Duterte, dinala sa dahig, na hindi natin alam kung buhay pa makabalik sa Pilipinas o baka na lang sa dilata na lang nalagyan, baka sa sardinas o di kaya isa lalagyan ng star margarine or peanut butter. Hindi natin alam kung ano mangyari sa kanya. Pero klarong-klaro po ito. Ito ba yung kabayaran ni Amy Marcos sa pag-endorse ni Sara Duterte? Na itong maglabas siya kaagad ng initial findings. Tapos pinapakasuhan niya opisyal ng gobyerno. Si Torre, si Marbel, dahil hindi naiintindihan ni Amy ang police operation. Hindi naiintindihan ni Amy na ang police, ang general, ang major, example si Torre, hindi po gagalaw yan kung walang command from the higher ranks. Ngayon, understood na yan. Hindi na kailangan pang hanapin sino nag-utos. Alam po ng ating mahal na Pangulo kung ano ang nangyayari. Well coordinated po yan. Pero Amy, wag mong isisi sa kapatid mo. Kasi kahit na hindi mo sinisisi ang kapatid mo, sa paghanap mo ng mga sagot, sa mga katanungan mong walang kwenta, si PBBM na kapatid na muna ang pinupunterya mo. Klarong-klaro po yan. Nauunawaan namin yan na mga taong bayan. Gusto mo ipamukha sa taong bayan na may gustong magpabagsak kay Sara at kay Rodrigo Duterte para hindi po sila makabalik sa 2028. Wala kang ibang pinupunteriya kundi ang kasin mo, hindi mo lang masabi. Kasi sabi mo may mga nakapaligid kay PBBM na amuyong o mga lulong. Bakit hindi mo ma-mention yan sa expose mo, sa initial findings mo? Pero good to know, pumalag na ang presidente. Congratulations kay sa ating mahal na PBBM, Bongbong Marcos, dahil pinakita mo na ngayon kung ano ang mga dapat mong isagot sa kanila. They are entitled of their own opinion. I disagree. Correct. Dahil hindi naman po nag-isip si PBBM na pabagsakin si Sara, pabagsakin si Rodrigo Duterte. Si Amy lang naman po ang nag-iisip ng ganon. Dahil labis siyang nasaktan. Labis siyang naapektuhan. Parang mabaliw-baliw siya. Parang malaglag ang panty niya sa kakasama ng loob dahil po sa isinurrender daw po ang soberenya ng Pilipinas. Uy, Amy Marcos, maya ka sa sarili mo. Huwag mong gamitin ang soberenya ng Pilipinas sa katangahan mo. Okay? Pilit mong iniiwasan ang Article 9870, Republic Act 9871 because ang iniisip mo, pareho lang ang ICC at ang local court. Hindi po. Magkaiba po. Kaya ikaw, Amy Marcos, akala namin matalino ka. Akala namin ikaw ang tutulong sa kapatid mo. Yun pala, pwede na kaming maghinala sa iyo na isa ka sa mga destabilizers ng gobyerno sapagkat sumusuporta ka sa gustong pabagsakin ang kapatid mo. Sumusuporta ka sa sinasabi ni Harry Roque na legitimate president. Hindi po ina-acknowledge ng kaalyado ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte ang mahal na Pangulo na kapatid mo. Sumasaya ka dyan? Hindi po sila naniniwala na duly elected ang kapatid mo? Napakagaga mo naman. Kung yun ang gusto mong sabihin na hindi ka naniniwala. Kasi hindi ka naniniwala Dahil sinusuportahan mo pa rin ang mga Duterte. Na kung saan ang sabi ni Roque, legitimate na Pangulo si Sara, hindi po si PBBM. Don't you know that?
Wake up, Aimee! Sa bagay, last mo na lang man yan, matatalo ka naman sa 2025 elections. Kung mananalo ka, edi I will congratulate you. Kung matalo ka, edi gaba mo.